able to prove their manliness. Okay. No, isa pa to sa problema, no? Tinuruan tayo na pag lalaki ka, dapat agresibo ka. Pagka sinabihan ka, hindi tama, pumuli mo. Di ba? Di ba? Pag pakalalaki ka, yun ang turo na tayo ay kabataan. Next. Okay, ma'am, basa niyo pa dyan? Hindi na. Hindi na. Lakihan ko lang, tika lakihan ko pa. Kita na? Kita na? Avoid the touch violence and aggression is understandable target for bullying. Explain ko. Ano po, yung mga lalaki dapat aggressive sila. Kapag hindi sila aggressive, madali sila sa bullying. Nagiging target ng bullying kapag nananahimik lang. No? Meron mga comment nyo doon. Nagiging target ng bully, nagiging victim ng bully kapag tahimik. Anak, anong nagawa sa'yo ngayon? Sinapak po ko ng classmate ko. O, ano tutulong niya naman? Ha? O, babae yung binuli. Ay, ng bully, babae ng bully. O, ikaw magulang. Sabihin natin yung magulang. Hindi pa kapigay. Yung anak mo binuli sa school. Paano mo ito? Kayuhan ang anak mo. Sino magulang sa inyo? Sino magulang sa inyo? Laki single? Ayun sa magulang. Kasi, binuli anak mo. Paano mo nagpapayuhan ang anak mo? Siyempre, sasabihin ko Detalye. Lumaban ka, anak? Okay, di ba pag nakulang ka, naiinis ka eh. Agrapyado yung anak mo eh. Turuan mo muna ng self-defense. Di ba? Para she acted or he acted in self-defense. Hindi yung siya mismo yung umatake. Di ba? Meron kang legal na palusot. Di ba? Kasi nakakalusot sa korte yun eh. Judge, he acted in self-defense. Siyempre, para pagtatanggol niya yung buhay niya eh. Di ba po? Tama? Ayun, hindi na po nakamagandang sagot sa lahat. Imbes na lusubin niya yung bata ng bugbog, pati lalaki na yung problema, pati magulang nun, kalaban mo na. Ha? Huwag papatulan ng bata. Okay po? Parang di umilit ang ulo mo, pag hindi na magay-problema. Tama po. Next. Ang meron isa, yung last, girl should be... Mabasa. Girls should be thin and beautiful to make them appealing to men. Dapat daw po mas, yung mga babae is mapayat and maganda para po maging attractive sila sa mga lalaki. Ayun. So, is this always applicable? Applicable ba lagi? Hindi, di ba? Kasi kung masarap ka kumain, tapos sabihan ka ng parents mo, dapat medyo slim ka, paano gusto ng mga lalaki? Ay, labag naman yung obat mo yun. Di ba? Mas naging bago yung pagkain kaysa sa lalaki. Di ba? Tay, ano ba naman yan? Di ba? Sarap-sarap kumain eh. Okay. So, ito yung mga pinakilala sa atin. Norms. Di ba? Ang tawag natin dati dyan, norms. Nung pumasok ang pandemya, tinuruan tayo ngayon ng new normal. Napansin nyo, nung tayo ay nilockdown, nung pandemya, ang purpose ng pandemya na yan ay pakilala nila sa atin yung new normal. Kaya dahan-dahan nilang tinuro sa atin yung gender equality. Yan na ang new normal. Kaya yung pandemic na yan, huwag kayo nagpapaniwala na mayroong kalapati
Paniki. Okay, magpapaniwala na may paniking kinain, kaya kumalat yung virus. Invento nila yun. Dahil 5 years ago, nagsasalita si Bill Gates na may darating na pandemic 5 years from now. Nakaplano. Kasi hanggang ngayon, may gustong mamuno sa mundo at sila'y nagpapatakbo ng mundo. Sino yun? Yung 3% na populasyon ng mundo na sila mga billionaires ngayon. 3% lang na populasyon natin ang umahawak ng yaman ng mundo. Tandaan niya, 3% hawak nila. Because pag marami kang pera, kaya mong kontrolin ang anumang bansa. Kaya turo sila ng turo sa atin na kung ano-ano, pero nagbibigay ng problema sa atin. Tumataas yung ating crime, tumataas yung ating poverty. Di mo napansin yun? Nag-isipan ko eh. Nakatuturo nila sa atin, nagdidikta nila sa atin, dumadami ang ating teenage pregnancy, dumadami ang pagnanakaw, kasi dami nangungutong. Bakit? Kasi nakatutok sila sa iba. Hindi nila tinuturo sa atin yung tamang pagmamanage ng pamilya. Kasi lahat ng social ills, lahat ng problemang ito ay nagmula lahat sa loob ng tahanan. Kapag-aralan na yan, ang social ills natin galing sa... Saan galing ang social ills natin, ma'am, sir? O, ayan, sinasabi ko eh. Saan galing ating mga sakit ng lipunan, kagaya ng teenage pregnancy, drugs, crime, poverty, sa nagsisimula lahat yan? Sa loob ng pamilya. Kaya hindi nila tayo tinuturoan kung paano patibayin ang pamilya. Ang tinuturo nila ay iba. Kaya naiiba ang ating focus ngayon. Okay? Now, nung lumaki na tayo, ito na yung mga tinuturo nila. Adults. O sa adults, saan ka mabasa nyo sa likod? Ang mabasa mo ng sister dito mo? Victims of intimate partners violence are made because they stay in a relationship. Kahit na nasasaktan sila, nag-i-stay pa rin sila sa relationship kahit medyo mahina. Ang nagiging tingin sa kanila, ang nagiging tingin sa kanila kapag victims pa ng abuse tapos nag-i-stay pa rin doon sa bahay kahit na sinasaktan ng asawa, ang tingin natin ay weak. Ang tingin ng society ay weak yung babaeng niya. Inububog na, di pa umaalis sa bahay. At ganyan tayo mag-judge. Ang tingin na natin sa babae ay weak. O, baka naman kaya hindi siya umaalis doon sa tahanan dahil mahal niya yung mga anak niya. Titiisin niya anong ginagawa sa kanya. Pero at the same time, wala siyang ito. Hindi siya makalabas ng bahay. Di ba no? Di ba sir? Ma'am? Oo. Kaya huwag magaling i-judge na siya ay mahina. Hindi niyo alam baka mahal niya yung kanyang mister. Oo. Kasi ang pogi-pogi. Kahit nananakit, pogi naman eh. O, di ba? Hindi natin alam eh. Okay, next. Sa likod naman. There's something wrong with a woman who doesn't want children. Paki-explain po. Merong mga babae or kababaihan ayaw ng anak or magkaanak. Or ayaw ng bata. Ginadjudge natin yung babaeng ayaw magkaanak. No? Parang there's something wrong with you, girl. May problema yan kasi yung girl. Ba't ayaw magkaanak? Kasi ang paniniwala natin ay pag babae ka, kailangan mo maging nanay. Turo ng mundo yan. Turo yan ng society. May rights tayo mag-decision para sa sarili natin. Di ba? Kaya mo kaya kong kaanak. Gusto ko manatiling sexy. Kaya lang, pag nag-asawa ka, magiging problema yan, ganyan, paniniwala.
maniwala. Meron isang kaso sa Supreme Court na isang model na babae, pinakasalan ng isang Chinese na mayaman. 2 years na, wala pa silang sex. Nagreklamo na yung husband sa korte. Ipaanal yung kasal kasi nagkasawa tapos walang sex. Pwede ba yun? 2 years na. Oh, lagi siya tinatanggihan ng babae. Kasi daw, ang karamihan ng babae, kailangan niya i-maintain yung kanyang figure. Kasi siya ay modelo. Oh. So, ano sabi ng Supreme Court? Nag-asawa ka, dapat mo ibigay yung karapatan ng husband mo. Dahil gusto niya ma-enjoy ang benefits ng marriage. At kasama dyan yung sex. Okay? Kaya huwag mag-asawa hanggang hindi buo ang iyong kaisipan. Okay? Tanungin mo muna, pag nag-asawa pa tayo, may sex ba? Linawin mo na. Oh. So, kasi kung tutusin, mayaman yung Chinese, eh, hindi mo na kailangan magtrabaho. Diba? So, sabi ng Korte Suprema, hindi pagganap ang iyong mentalidad sa pagpasok sa marriage. Naintindihan po? Tinitingnan talaga yung mentalidad. Okay, next. Ano next? Assertive woman. Sinanap natin sa mga ito po. Ayun, sir, pwede ka na magbasa. Certain women are unfeminine and are bossy, bitches or whores. Pag yung babae, bossy siya, para siyang, sorry for the term, or whore. Unfair sa babae. Yun yung inisip about them. Kasi may mga babae naman talagang agresibo. Di ba? Pagka sinabing agresibo, gusto laging nangunguna. Gusto lagi napapakinggan siya. No? Pag mayroong mga group discussion, lagi siya nandun sa microphone. Oh. May mga babae naman talagang gano'n. Ibig sabihin, outgoing or extrovert. Di ba? At hindi yun illegal. Gusto ng mga lalaki yun, yung ganung babae na very assertive. Oo, inaabot ng mga lalaki yun. Huwag lang sobra. No? Baka OA ka na eh. Okay? Okay? So, yun ang tingin ng culture o ng komunidad kapag ikaw ay gano'n. No? Ito masyadong tawag doon, mamagaling. No? Masyadong namamagaling itong babae na to. Kasi nga, ang turo ay lalaki dapat pinangunguna. Lalaki. Okay, next. Ikaw na lang mag-lapit ka. Ikaw na lang. Women are natural naturers, men are natural leaders. Parang ang babae, mas moral siya sa lalaki. Moral lalaki. Parang ang tingin sa nanay, pambahay lang. Diba? Nurture ng mga bata. Oo, pag lalaki lang yung leader. Okay? So ito yung binabago ng new normal na pinapakilala sa atin. Okay? Next. Women don't need Women don't need equal pay because they are supported by their husband. Hindi po nila kailangan ng hindi po kailangan bayaran kasi po yung lalaki po yung nagsusupport na kanila. Oo, ang turo sa atin, hindi kailangan tumanggap ng pantay na sahod yan sa kanyang opisina because yung husband niya ay provider. E paano kung single ka? Diba? Tapos hindi ka ipapantay yung sahod mo, hindi ipapantay sa lalaki because may provider. O, kaya gumugulo yung sitwasyon. Kaya ang ginagawa ngayon,
alisin na yan, hindi pagka-equal. Okay? Alisin na yan. Next. Woman who appear less feminine. Women who appears less feminine or reject advances from men are lesbians. Ang sinasabi po dito, yung mga babae po na hindi masyadong palaayos or nakaayos is rejected in advance or nasasabi mong lesbians sila. Masyado kang mainhin or reject advances from men, ikaw ay pwede tawagin lesbian, di ba? Kasi hindi ka nagre-respond sa mga advances ng lalaki. Kasi nyo ba yun? Meron lalaking hinahabol ka. Meron lalaking naghahabol sa'yo, tapos may touch-touch, di ba? Bakit hindi mo ko type? Ano type ko, babae? Di ba? Doon sa isang seminar natin, pag-uusapan natin yung Safe Spaces Act. O yung bawal bastos na batas. Pag-uusapan natin yun. Okay? And last, dalawa pa. Women with children. Women with children are distributed to their jobs. Yung ano daw po, yung babae daw po pag may anak po is parang hindi po sila devoted sa job po. Oh, is this true or false? False, di ba? Kasi nga, ang assumption ng mundo, ng society, iniisip lagi niya yung mga anak niya. Kaya hindi nakafocus sa trabaho niya. Di ba? Meron niya, tumatawag yung anak. Mami, saan ba ang ko? Di ba? Kaya, yung mga kumpanya, they prefer hiring single. Kaya lang, hindi lang pwede isulat yun. You only prefer single women, single ladies. Pag sinulat nila kasi ngayon yun ay discrimination. Kaya nasa isip lang nila yan. Pag inutusan yung HR, o yung mga interviewin mo lang, yung mga single lang, kahit na nakalagay sa ads, single or married. Single/married. Pero ang i-hire talaga ay single. Hindi na pwede isulat eh. Kasi violation na eh, discrimination na. Okay? And last but not the least, Lima. Men who spend time with family are less masculine or less or breadwinners. Parang sabi niya is mas more on sa family yung lalaki. Or siya yung nag-provide family. Para bang ang tingin sa'yo, pagka marami kang oras sa pamilya, ang tawag sa'yo ay less masculine. Ha? Sabi na kanina, diba? Parang bumababa yung kanyang pagkalalaki. Nakatutok siya sa pamilya, etc. Eh, unfair naman yun. Diba? Diba, sir? Ikaw, kailan mo ng isis ko, ikaw yung sa bahan. Tawagin kang, bumababa pagkalalaki mo, sir. Kasi ikaw ang tagalaba, ikaw tagaluto. O again, ano pa kailan nyo? Diba? Di ba kasi nasaktan na? Karapatan mo? Diba? Basta matuto lang sumagot ng tama. Para hindi ka magkaroon ng depression. Ha? Naintindihan? Para hindi ka magkaroon ng depression, dulot ng kanilang pangpuhusga sa iyo. Ano gagawin mo? Ha? Sumagot ng tama. Lumaban. Ha? Pakialam mo kung itong gusto ko. Gawin. Di ba naman? Otherwise, buhayin mo kami. Okay? Okay, so time check. Ito sa'yo na kung aga pa, dahil pa natin mag-uusapan. Paano daw tawagin ngayon ang mga tao? Examples of gender-sensitive language. Tingnan nyo ha. Kita nyo dyan sa likod? Kita nyo? Now, ito na yung new normal na pinapakilala sa atin. Na dati,
bias. Pag sinabing bias, nakatutok lang sa isang gender. Pero ngayon, ang gusto ituro sa atin ay